Hampas lupa. Ang kumpanyang ito ay para sa mga may pinag-aralan, hindi para sa amoy pawis na tulad mo. Itinapon ni Madam Miranda ang resume ni Elijah sa putikan, habang sa kabilang panig, ang kanyang anak na si Lulu ay umiiyak na pinupulot ang mga barya sa sahig. Isang tawa ng pangungutya mula sa mga taong pinakain niya. Ngunit hindi nila alam, ang basurang tinapakan nila ay ang mismong nagmamay-ari ng gusaling kinatatayuan nila. Magagawa kaya niyang magtiis para sa katotohanan o sasabog ang puot na matagal nang kinikimkim? Ano ba itong dinala mo? Isang pirasong basurang papel. Look at yourself, Mang Ili. Ang kumpanyang ito ay para sa mga taong may class, hindi para sa mga taong amoy araw at mukhang galing sa tambakan. You don't belong here. Kahit bilang driver o janitor, hindi ka papasa sa standards ko. Umalis ka na bago ko patawagin ang security at ipakaladkad ka palabas. Ang mga salitang yon ni Madam Miranda ay bumasag sa malamig na hangin sa loob ng lobby ng Cole Meridian, ang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at asero. Ang resume na maingat na inihanda ni Elijah na nakatiklop sa loob ng isang luma ngunit malinis na plastic folder ay kinuha ng babae at walang awang itinapon sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang mga papel ay dahan-dahang lumapag, nagkalat na parang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Walang halaga sa paningin ng mga taong nakasuot ng mamahaling baro. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Elijah sa kanyang kaliwang kamay ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, isang simpleng pritong itlog, at sinangag na niluto niya ng madaling araw para sa kanyang anak na si Lulu. Nakatayo siya doon, suot ang isang kupas na polo at lumang pantalon, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gilid ng kanyang hita. May kung anong mapait na lasa ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Ang bawat kataga ng pangungutya ni Miranda ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso, lalo na't alam niya ang katotohanang hindi alam ng sino man sa silid na yon. Ang gusaling ito, ang bilyon-bilyong pisong ari-arian at ang mismong posisyong kinauupuan ni Miranda ay utang sa pangalang Cole, ang pangalang pilit niyang itinatago sa likod ng anyo ng isang hamak na aplikante. Nararamdaman ni Elijah ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pighati na tanging niyang isang amang nagnanais lamang ng marangal na buhay ang makakaunawa. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na dingding. Hindi na niya nakikilala ang makapangyarihang CEO na dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang nakikita na lamang niya ay isang lalaking pilit. Nilunok ang kanyang dangal para sa isang misyon. Ang bawat insulto ay tila selyo na nagpapatunay sa kanyang hinala na ang kumpanyang itinayo niya sa prinsipyo ng pagtulong ay naging pugad na ng mga buwaya at mapangapi. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang kanyang mga sariling tauhan ang siyang unang yuyurak sa pagkatao ng mga maliliit na mamamayan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang gintong singsing na nakatago sa kanyang bulsa na may ukit ng insignia ng Cole Meridian, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng tawanan ng mga empleyadong nakasaksi sa eksena, tanging ang tunog ng sarili niyang hininga ang naririnig niya, mabigat, hirap, at puno ng katanungang naglalayag sa kanyang isipan. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang taong nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang prinsipyo? Hanggang kailan mananatiling nakatago ang liwanag kung ang paligid ay pilit itong binabalot ng kadiliman ng puot at kayabangan? Isang malakas na kalabog mula sa labas ng glass door ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng mga gamit na nabasag sa semento ay sinundan ng isang pamilyar at matinis na tinig na nagpasinghap kay Elijah. "Bitawan niyo po ako, tatay. Tatay, tulong po." Ang sigaw na yon ni Lulu ay tila isang kidlat na gumising sa bawat hibla ng pagkatao ni Elijah.
Sa labas ng lobby, nakita niya ang kanyang 7 taong gulang na anak. Napilit kinakaladkad ng isang security guard palayo sa entrance, habang ang baunan na dapat ay para sa kanilang tanghalian ay nakakalat na sa kalsada. Ang pagkain ay nahaluan na ng dumi at alikabok. Lulu! Ang tanging naisigaw ni Elijah, ngunit bago pa siya makahakbang, humarang si Madam Miranda sa kanyang harapan nang may ngisi ng tagumpay. See? Pati ang anak mo, kasing dumi mo. Security, ilabas ang mga basurang yan. Ngayon din, tumalikod si Miranda habang humahalakhak. Iniwan si Elijah na nakatayo sa gitna ng boardroom habang ang boses ng kanyang anak ay unti-unting lumalayo. Humihingi ng saklolo sa isang mundong tila wala ng pakiramdam. Nanatili ang isang tanong sa hangin. Ano ang gagawin ng isang haring itinapon sa putikan kapag ang tanging kayamanang natitira sa kanya ay sinimulan na ring saktan? Mabilis ang bawat hakbang ni Elijah patungo sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay halos hindi na lumalapat sa malamig na sahig sa sobrang pagmamadali. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa labas ng dambuhalang gusali, sa ilalim ng kalangitang unti-unting nilulukob ang madidilim na ulap, nakita niya ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na nakasalampak sa semento. Si Lulu, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay umiiyak habang yakap-yakap ang sariling mga tuhod na ngayon ay may sariwang gasgas at dugo. Ang plastik na baunan na maingat niyang inihanda kanina ay nakataob sa tabi nito. Ang sinangag na hinaluan niya ng kaunting bawang at ang pritong itlog na dapat ay pagsasaluhan nila ay nakahalo na sa maruming tubig ulan sa gilid ng kalsada. Ang security guard na si Gardo na may hawak na batuta ay nakatayo sa tapat ng bata na tila ba isang kriminal ang kanyang kaharap. Sabi ng bawal ang mga pakalat-kalat na bata rito. Ang dumi-dumi mo. Baka makita ka pa ng mga kliyente ng kumpanya. Ang sigaw ng guard habang pilit na hinahawakan ng braso ng maliit na bata upang patayuin ito at kalad ka rin palayo. Huwag po. Masakit po, kuya. Hinahanap ko lang po ang tatay ko. Ang humihikbing sagot ni Lulu, ang kanyang maliit na tinig, ay basang-basa ng takot at pighati. Bago pa man muling mahawakan ng guard ang braso ng bata, isang matigas at nanginginig na kamay ang humawak sa braso nito. Tumingala ang guard at nakita ang mga mata ni Elijah, mga matang hindi katulad ng sa isang mahirap na aplikante. Ang talim at dilim sa paningin ni Elijah sa mga sandaling iyon ay sapat na upang mapabitaw ang guard sa kanyang hawak. May kakaibang awtoridad sa tindig ng matandang lalaki. Isang lakas na, tila nanggagaling sa isang taong kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lamang ng kamay. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Ang bulong ni Elijah, ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol. Ang kanyang boses ay mababa, malamig at puno ng panganib. Napaatras ng isang hakbang si Gardo. Ngunit nang maalala niyang isang hamak na aplikante lamang ang kanyang kaharap, ay muli nitong pinatigas ang kanyang mukha. At sino ka naman para utusan ako? Tingnan mo nga ang hitsura ninyong mag-ama. Bagay kayo sa riles ng tren hindi dito sa tapat ng Col Meridian. Umalis kayo rito bago ko kayo tuluyang ipatapon sa presinto. Hindi na pinakinggan ni Elijah ang mga sumunod na salita ng guard. Agad siyang lumuhod sa basang semento. Walang pakialam kung marumihan man ang kanyang lumang pantalon. Niyakap niya ng mahigpit si Lulu. Ibinaba ang kanyang mukha sa balikat ng anak habang hinahaplos ang buhok nito. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ng bata. Ang mabilis na pagtibok ng puso nito sa takot. Tatay, sorry po. Natapon po ang pagkain natin. Ang bulong ni Lulu sa gitna ng kanyang pag-iyak, habang pilit na itinuturo ang nakatapon na sinangag. Gusto ko lang naman po kayong bigyan ng lakas para sa interview nyo.
Ang mga salitang iyon ng anak ay tila isang patalim na sumaksak sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Elijah. Ang batang ito, sa kabila ng kanyang sariling takot at sakit, ay mas inaalala pa ang gutom ng kanyang ama. Nilunok ni Elijah ang nagbabadyang luha. Ang isang makapangyarihang lalaki na kayang magpasya sa kapalaran ng libu-libong empleyado ay walang magawa sa mga sandaling ito kundi ang yakapin ang kanyang sugatang anak sa ilalim ng ambon. Walang kasalanan ng anak ko, kuya. Bakit kailangang humantong sa ganito? Isang malambot at banayad na boses ang sumingit sa gitna ng tensyon. Isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ng janitress ang lumapit. Hawak niya ang isang maliit na basahan at bote ng antiseptic. Si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na awa habang nakatingin sa mag-ama. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Lulu, kinuha ang maliit na binti ng bata at maingat na pinunasan ng dugo gamit ang kanyang sariling panyo. Huwag kang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Ang bulong ni Elena kay Lulu, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na ulan. Tumingala siya kay Elijah, nag-aalay ng isang tipid, ngunit tapat na nangiti. Pasensya na kayo sa kasamahan ko. Ganito talaga ang ilan sa mga nagtatrabaho rito. Nakalimutan na kung paano maging tao simula nang makatikim ng aircon. Tinitigan ni Elijah si Elena. Sa gitna ng karangyaan at lamig ng coal meridian, ngayon lamang siya nakakita ng isang taong may pusong tapat. Ang simpleng kilos ng babaeng ito ay nagbigay ng bahagyang init sa kanyang nanlalamig na katawan, ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naparam nang lumapit muli si Gardo. May hawak na itong radyo at may kasama pang 2 karagdagang security guard. Sa likod nila, sa bintana ng ikalawang palapag, ay nakatayo si Direktor Donato. Nakatingin sa kanila habang may hawak na baso ng alak. May nakasulat na ngiti ng pangungutya sa kanyang mga labi. Sobra na ang panggugulo ninyo rito, ang sabi ni Gardo habang itinuturo ang nagkalat na pagkain. Sinisira ninyo ang imahe ng kumpanya. May utos si Direktor Donato. Hulihin ang matandang ito at ang bata. Ipasok sa holding room habang tinatawag ang pulis. Idedemanda kayo ng trespassing at malicious mischief. Nanigas ang katawan ni Elijah. Ang holding room ng sarili niyang kumpanya ay kilala sa pagiging madilim at malamig. Tumingin siya kay Lulu na lalong nangamba at kumapit sa kanyang leeg. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumapang sa loob ng kanyang bulsa. Hinahawakan ng gintong singsing na may tatak ng coal meridian. Isang tawag lamang sa kanyang lihim na sekretaryo ay matatapos ang lahat ng ito. Ngunit kung gagawin niya iyon, hinding-hindi niya malalaman kung gaano kalalim ang bulok na sistema ng kumpanyang kanyang iniwan. Huwag niyo po silang dadalhin sa pulis. Ang sigaw ni Elena. Humarang siya sa harap ni na Elijah at Lulu. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong lumaban. Ako ang maglilinis ng kalat na ito. Huwag niyo silang saktan. Ngunit tinulak lamang siya ni Gardo palayo. Dahilan upang mapaupo si Elena sa basang kalsada. Ang 2 guard ay nagsimulang humakbang patungo kay Elijah. Ang kanilang mga kamay ay handa nang humawak sa kanyang balikat upang pilit siyang itayo. Habang papalapit ang mga kamay ng mga security guard sa balikat ni Elijah, nanatili siyang nakayuko, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa gate ng coal meridian. Batid ni Elijah kung kanino ang sasakyang iyon, kay Ginoong Harrison, ang pinakamalaking dayuhang mamumuhunan na nakatakdang makipagpulong kay Direktor Donato ngayon. Isang iskandalo sa labas ng gusali ay tiyak na makakasira sa imahe ng kumpanya, isang bagay na pilit iniiwasan ni Donato. Bitawan ninyo sila! Muling sumigaw si Elena habang mabilis na tumayo mula sa pagkakasubasob sa semento. Hinarap niya si Gardo na may determinasyon. Gardo,
paparating na ang sasakyan ni G. Harrison. Gusto mo ba talagang makita niya na may kinaladkad kayong matanda at bata sa mismong harapan ng gate? Anong sasabihin ng media kapag nalaman nilang ganito tinatrato ng Cole Meridian ang mga mahihirap? Ang mga salita ni Elena ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa ulo ng mga guard. Tumingala si Gardo sa bintana ng ikalawang palapag. Nakita niyang kumaway si Direktor Donato, isang senyales na huwag nang palakihin ang gulo dahil sa dumarating na bisita. Swerte ninyo ngayon, ang bulong ni Gardo habang padahas na binitawan si Elijah. Umalis na kayo rito bago ko pa magbago ang isip ko. At ikaw, Elena, lagot ka kay Madam Miranda mamaya. Walang sinabi si Elijah. Binuhat niya si Lulu na basang-basa ng ulan at may sugat sa tuhod. Tumingin siya kay Elena. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa kanyang mga mata. Sumunod sila sa janitress na mabilis silang dinala sa isang maliit na eskinita sa gilid ng dambuhalang kumpanya palayo sa mga matang mapanghusga. Narating nila ang isang maliit at simpleng karinderya. Ang amoy ng mainit na sabaw ng bulalo at bagong sasaing na kanin ay sumalubong sa kanila. Isang matinding kaibahan sa malamig at amoy kemikal na lobby ng Cole Meridian. Ang karinderya ay gawa lamang sa simpleng kahoy at may bubong na yero, ngunit para kay Elijah sa mga sandaling iyon ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Upo muna kayo rito, Mang Eli, ang sabi ni Elena habang inaayos ang isang lumang bangko para sa kanila. Mabilis siyang kumuha ng isang malinis na basahan at maingat na pinunasan ang muka at buhok ni Lulu. Ate Ising, dalhan mo nga kami ng 2 mangkok ng mainit na sabaw. Ako na ang magbabayad mamaya pagbaba ng sweldo ko. Salamat, Elena. Ang mahinang tugon ni Elijah. Ang kanyang boses ay may kaunting panginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Baka mapahamak ka pa sa trabaho mo dahil sa amin. Ngumiti si Elena. Isang ngiti na tila nagbigay ng liwanag sa madilim na hapon. Huwag ninyong isipin yan, Mang Eli. Ang mahalaga ay ligtas kayo at ang bata. Walang kwenta ang trabaho kung hahayaan ko namang tapakan ng kapwa ko sa harap ng mga mata ko. Habang masayang humihigop ng mainit na sabaw si Lulu, tahimik na pinagmamasdan ni Elijah si Elena. May isang uri ng kagandahan ng babaeng ito na hindi kayang bilhin ng salapi. Isang dalisay na puso na bihirang mahanap sa mundong kanyang nakasanayan. Sa bawat marang haplos ni Elena sa likod ni Lulu upang patahanin ito, naramdaman ni Elijah ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal nang nawala mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ito ang tinatawag na kilig na hindi nagmumula sa mga mamahaling regalo, kundi sa tapat na pagkalinga sa gitna ng unos. Nang matapos si Lulu sa pagkain, inabot ni Elena ang lumang jacket ni Elijah na isinabit sa likod ng upuan upang patuyuin. Ngunit sa kanyang pagkuha, naramdaman niya ang isang mabigat at matigas na bagay sa loob ng bulsa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang jacket ay nadulas at mula sa bulsa nito ay nalaglag ang isang bagay sa sahig ng karinderya. Isang gintong singsing ang gumulong sa ilalim ng mesa. Mabilis na pinulot ito ni Elena. Ngunit nang tiningnan niya ito nang malapitan sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, napatigil siya. Ang singsing ay gawa sa purong ginto, mabigat at may nakaukit na dambuhalang agila na may hawak na kidlat, ang opisyal na selyo ng Cole Meridian na tanging ang nagtatag at pinakamataas na pinuno lamang ng kumpanya ang may karapatang magsuot. Ang halaga ng singsing na yon ay sapat na upang bilhin ang buong karinderya at ang lupang kinatatayuan nito. Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagtataka at unti-unting pagdududa habang nakatingin sa mukha ni Elijah, na ngayon ay nababalutan ng katahimikan. Mang Eli,
Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Saan mo nakuha ito? Hindi ito basta-bastang singsing. Sino ka ba talaga? Mabilis na kinuha ni Elijah ang singsing mula sa palad ni Elena. Ang kanyang mga galaw ay may halong pag-iingat, ngunit bakas din ang kaunting kaba. Tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Elena na naghihintay ng kasagutan. Alam ni Elijah na hindi pa ito ang tamang oras upang sabihin ang buong katotohanan. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan sa mga sandaling ito ay maaring maglagay kay Elena at Lulu sa mas malaking panganib. Ito ay pamana ng aking dating amo. Ang mahinahong kasinungalingan ni Elijah, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng malungkot na alaala. Noong kabataan ko, nagtrabaho ako bilang personal na driver at pinagkakatiwala ang tao ng mismong nagtatag ng Cole Meridian, ang matandang si Elijah Cole. Noong magkasakit ang aking asawa at bago siya mawala sa kumpanya, ibinigay niya sa akin ito bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi ko ito maibenta dahil ito na lamang ang nag-iisapang alaala ng aking nakaraan. Tiningnan ni Elena ang mukha ni Elijah. Pilit na binabasa ang katapatan sa mga kulubot ng kanyang balat. Dahil sa likas na kabutihan at kawalan ng malisya, dahan-dahang tumango si Elena, bagaman may kaunti pa ring pag-aalinlangan sa kanyang puso. Itago ninyo iyan ng mabuti, Mang Eli. Ang mahinang babala ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Ang mga katulad nating maliliit na tao, kapag nakitang may hawak na ganyang kayamanan, madaling pagbintangang magnanakaw. Lalo na sa lugar na ito kung saan ang tingin nila sa atin ay basura. Tumango si Elijah, ramdam ang matinding utang na loob sa pag-aalala ng babae. Pagkatapos masiguro na ligtas at tuyo na si Lulu sa pangangalaga ni Elena sa loob ng karinderya, nagpaalam si Elijah na may bibilhin lamang sa labas. Ngunit ang kanyang totoong destinasyon ay ang dambuhalang gusali ng Cole Meridian na ngayon ay pinaliligiran na ng kadiliman ng gabi at malakas na buhos ng ulan. Gamit ang kanyang kaalaman sa bawat sulok ng gusali, isang kaalamang siya mismo ang nagdisenyo, pumasok si Elijah sa pamamagitan ng isang lumang pinto sa likod na ginagamit para sa mga maintenance worker. Walang nakapansin sa kanyang pagpasok dahil ang pansin ng mga gwardiya ay nakatutok sa pagbabantay sa pagdating ng mga dayuhang mamumuhunan. Sumakay si Elijah sa pribadong elevator gamit ang isang lumang access card na hindi pa rin nabubura sa sistema ng seguridad. Narating niya ang ika-10 palapag, ang executive suite, kung saan matatagpuan ang opisina ni Direktor Donato. Ang buong palapag ay tahimik, tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa mga salaming bintana ang maririnig. Habang naglalakad sa madilim na koridor, nakita ni Elijah ang liwanag na nanggagaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Donato. Lumapit siya nang walang ni isang tunog ng hakbang. Ang kanyang katawan ay nakatago sa anino ng isang malaking haligi. Sa loob, naroon si Director Donato at si Madam Miranda kasama ang 2 lalaking nakasuit na may hawak na mga dokumento ng banyagang kumpanya ng langis at fossil fuel. Once we sign this contract, the solar energy project of Cole Meridian will be permanently shut down. Ang mayabang na pahayag ni Donato habang humihigop ng alak. Sinasabi ko sa inyo, walang alam ang Board of Directors. Ang isusulat nating dahilan ay kakulangan sa pondo at pagkalugi. Ang milyon-milyong dolyar na ibabayad ninyo ay mapupunta sa ating mga personal na account sa ibang bansa. At paano ang mga trabahador? Ang tanong ni Miranda na may kasamang tawa. Lalo na ang mga janitor at mga mabababang empleyado na umaasa sa proyektong ito. Sino ang may pakialam sa kanila? Ang sagot ni Donato, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng puso. They are just dispensable. Madaling palitan ang mga mahihirap. 1 buwan mula ngayon,
Bago pa malaman ng kung sino mang nakatataas, hawak na natin ang pera at nasa ibang bansa na tayo. Nanginginig ang buong katawan ni Elijah sa tindi ng galit habang naririnig ang bawat salita. Ang proyektong solar na kanyang binuo sa loob ng 10 taon, isang proyektong naglalayong magbigay ng murang kuryente sa milyon-milyong mahihirap na pamilyang Pilipino, ay balak lamang ibenta ng mga taong pinagkatiwalaan niya para sa kanilang sariling bulsa. Mabilis na inilabas ni Elijah ang kanyang lumang cellphone. Pinindot ang record button upang i-record ang buong pag-uusap ng mga ito bilang matibay na ebidensya sa korte. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay sa galit, ang kanyang siko ay bahagyang sumagi sa isang plorera na nakalagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng haligi. Ang plorera ay gumulong at nahulog sa sahig. Lumikha ng isang tunog na bagaman mahina ay sapat na upang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Ang sigaw ni Donato mula sa loob ng opisina. Narinig ni Elijah ang mabibigat na hakbang ng mga tao sa loob na papalapit sa pintuan. Ang doorknob ng opisina ay nagsimula ng umikot. Sa pag-ikot ng doorknob, mabilis na kumilos ang katawan ni Elijah bago pa man bumukas ang pinto ng opisina. Dahil siya ang nagdisenyo ng gusaling ito, alam niya na may isang maliit na pinto para sa mga linya ng kuryente at air conditioning sa tabi mismo ng haligi. Sa loob ng isang saglit, dahan-dahan niyang itinulak ang maliit na pinto at pumasok sa loob ng madilim na silid, pinipigilan ang kanyang sariling paghinga habang dahan-dahang isinasara ang pinto nang walang anumang ingay. Bumukas ang pinto ng opisina ni Direktor Donato. Lumabas si Donato kasama si Miranda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hinala habang tinitingnan ang nabasag na plorera sa sahig. Sino ang narito? Lumabas ka! Ang sigaw ni Donato habang inililibot ang kanyang tingin sa madilim na koridor. Baka naman pusa lang, Donato, ang wika ni Miranda habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Sino namang mangangahas na umakyat dito sa executive floor sa ganitong oras? Napaka-paranoid mo naman. Hindi, Miranda. Sigurado akong may narinig ako. Ang tugon ni Donato, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kinuha niya ang kanyang radyo at tinawagan ng Chief of Security. Gardo, magkaroon ng lockdown sa buong gusali. I-check ang lahat ng CCTV at hanapin kung may nakapasok na hindi autorisadong tao sa ika-10 palapag. Ngayon din, sa loob ng madilim na silid, naramdaman ni Elijah ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hawak niya ang kanyang cellphone kung saan ligtas na naitala ang bawat kataga ng kanilang masamang plano. Gamit ang isang hagdanang pang-emergency na patungo sa basement ng gusali, dahan-dahang bumaba si Elijah hanggang sa marating niya ang labasan sa likod. Ligtas na nakalabas sa kumpanya bago pa man magsimula ang lockdown. Bumalik si Elijah sa maliit na karinderya, basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan mula sa lamig at pagod. Pagpasok niya, agad na tumayo si Elena mula sa tabi ni Lulu na mahimbing nang natutulog sa isang maliit na papag sa sulok. Diyos ko, Mang Eli, saan ka ba galing? Basang-basa ka na naman. Ang nag-aalalang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagkalinga. Mabilis na kumuha si Elena ng isang tuyong tuwalya at lumapit sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang patuyuin ang buhok at balikat ni Elijah. Sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan, naramdaman ni Elijah ang banayad na halimuyak ng sabon mula kay Elena. Isang simpleng amoy na tila nagdala ng kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Uminom ka muna nito, Mang Eli, ang sabi ni Elena habang iniaabot ang isang baso ng mainit na salabat. Para hindi ka sipunin. Bakit ba kasi lumabas ka pa sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Habang hinahawakan ni Elijah ang baso, ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumayad sa mga kamay ni Elena. Ang kamay ng babae ay magaspang dahil sa trabaho. Ngunit para kay Elijah, iyon ang pinakamalambot at pinakamatapat na kamay na kanyang nahawakan sa buong buhay niya.
Tumingala si Elia at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng karinderya, nakita niya ang labis na kabaitan sa mga mata ni Elena, habang si Elena naman ay nakaramdam ng isang kakaibang lakas mula sa paningin ng matanda. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Walang ingay, walang salita, tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang init ng salabat ang nag-uugnay sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Elijah ang isang matagal nang nawalang damdamin, isang spark ng kilig at pag-asa na gumising sa kanyang matandang puso. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang kumpanya, kundi para sa kaligtasan ng mga taong tulad ni Elena at ng kanyang anak na si Lulu. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang marinig nila ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa labas ng karinderya. Bumukas ang pinto ng karinderya at pumasok si Gardo, kasama ang 3 armadong gwardiya ng Cole Meridian. May hawak silang mga flashlight at galit ang nakasulat sa kanilang mga muka. "Nandito pala kayo," ang sabi ni Gardo habang inililibot ang flashlight sa loob ng karinderya. Huminto ang liwanag sa mukha ni na Elijah at Elena. May naganap na pagpasok sa executive suite ng Cole Meridian. May utos si Direktor Donato na i-check ang lahat ng mga kahina-hinalang tao sa paligid. "Ipakita ninyo ang mga ID ninyo ngayon din o kaladkad kayo sa presinto." Hinarap ni Elena ang maliwanag na ilaw ng flashlight ni Gardo. Pilit na tinatakpan si Elijah sa likod niya. "Gardo, anong karapatan ninyong pumasok dito at maghanap ng ID? Karinderya ito? Hindi opisina ng Cole Meridian. At buong gabi kaming nandito. Tinutulungan ko silang magpatuyo ng damit." Naningkit ang mga mata ni Gardo. Hindi naniniwala sa sinabi ng janitress. Lumapit siya kay Elijah at hinawakan ang basang manggas ng jacket nito. Buong gabi? Bakit basang-basa pa rin ang jacket ng matandang ito? At bakit may putik ang kanyang mga tsinelas na tila ba galing lang sa likod ng gusali? Naramdaman ni Elijah ang malamig na hangin na pumasok sa bukas na pinto ng karinderya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang barangay ID sa kanyang bulsa, isang pekeng pagkakakilanlan na inihanda niya sa pangalang Ellie Santos. "Ito ang aking ID, boss. Naghahanap lang ako ng masisilungan dahil inabot kami ng ulan ng anak ko." Inagaw ni Gardo ang ID. Tiningnan ito nang may pandidiri bago itinapon sa lamesa. Sa likod nila, nagising si Lulu dahil sa ingay ng mga sigawan. Ang bata, na nanginginig pa rin sa lagnat, ay takot na tumayo mula sa papag. Sa kanyang pagmamadali patungo sa kanyang ama, natabig niya ang isang basong metal sa lamesa na gumulong sa sahig, lumikha ng ingay sa gitna ng tensyon. "Ano ba yan?" Ang galit na sigaw ni Gardo. Dahil sa inis, padahas niyang itinulak ang bata palayo upang hindi ito makalapit kay Elijah. Nawalan ng balanse si Lulu at bumagsak sa sahig. Ang kanyang maliit na siko ay tumama sa gilid ng kahoy na bangko. Isang mahinang daing ng sakit ang lumabas sa bibig ng bata. Sa sandaling iyon, ang natutulog na dambuhala sa loob ng pagkatao ni Elijah ay nagising. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit, isang galit na kayang pumatay ng sino mang humarang sa kanyang daan. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang matanda, kundi ng isang leon na handang pumatay upang protektahan ang kanyang kuting. Hinarap niya si Gardo. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas habang ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang espada. "Huwag mong sasaktan ang anak ko!" Ang sigaw ni Elijah. Ang kanyang tinig ay yumanig sa loob ng maliit na karinderya. Maging si Gardo ay napaatras sa gulat sa biglang pagbabago ng aura ng matanda. Ngunit bago pa man lumala ang gulo, mabilis na humarang si Elena sa pagitan nila. Hawak ang kanyang cellphone. "Gardo, nakarecord ang lahat ng ginagawa mo. Kapag hindi kayo umalis dito, isesend ko ito sa barangay at sa mga reporter sa telebisyon.
Tingnan natin kung anong mangyayari sa trabaho mo kapag nalaman ng publiko na nananakit kayo ng bata. Alam ni Gardo na mahigpit ang kumpanya sa issue ng public relations, lalo na't naroon si Ginoong Harrison. Galit niyang itinago ang kanyang batuta at tinuro si Elijah. Aalis kami ngayon. Pero tandaan mo, matanda, huwag na huwag ko kayong makikita sa paligid ng Cole Meridian muli. Kung hindi lang presinto ang babagsakan ninyo. Nang umalis ang mga gwardya, agad na lumapit si Elijah kay Lulu na ngayon ay umiiyak na sa kandungan ni Elena. Binuhat niya ang anak at inihiga sa papag, ngunit nang hawakan niya ang noo nito, naramdaman niya ang napakainit na balat ng bata. May mataas na lagnat si Lulu. Tatay! Ang mahinang bulong ni Lulu, ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Sorry po. Hindi ko po naitabi ang baon natin. Gusto ko lang naman pong magbenta ng sampagita para may pambili ka ng gamot sa ubo mo. Niyakap ni Elijah ang anak. Ang kanyang mga luha na matagal nang hindi pumatak ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng anak. Siya ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng enerhiya. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi niya maibigay ang simpleng kaligtasan at kalusugan para sa sarili niyang anak dahil sa kanyang pagnanais na mahanap ang katotohanan. Huwag ka nang magsalita, anak. Nandito na si tatay. Ligtas ka na. Ang bulong ni Elijah habang hinahaplos ang mainit na noo ng bata. Ngunit biglang nanghina ang katawan ni Lulu, ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa pagkakahawak sa damit ni Elijah at tuluyan siyang nawalan ng malay. Lulu! Lulu! Gising! Ang sigaw ni Elijah habang pilit na niyayanig ang anak ngunit walang tugon mula rito. Tumingin siya kay Elena na may takot sa mga mata. Kailangan nilang dalhin ang bata sa ospital ngunit sa kanyang papel bilang isang mahirap na driver, wala siyang dalang sapat na pera para sa agarang gamutan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ni Elijah habang yakap ang walang malay na si Lulu, mabilis na lumapit si Elena. Hawak ang isang maliit na bumbong ng kawayan. Ang kanyang alkansya, kung saan nakatago ang kanyang mga naipong barya at kaunting papel na pera na dapat ay para sa gamot ng kanyang sariling ina sa probinsya. Walang pag-aalinlangang binasag ni Elena ang kawayan sa gilid ng mesa at ang mga barya ay nagkalat sa ibabaw ng kahoy. Mang Eli, dalhin na natin si Lulu sa maliit na klinika sa dulo ng kalsada. Ang hingal na sabi ni Elena habang mabilis na nililikom ang pera. Kulang ito para sa malaking ospital, ngunit sapat na ito para sa paunang lunas at gamot sa lagnat ng bata. Huwag kayong mag-alala. Gagawan natin ng paraan ang iba pang bayarin mamaya. Tinitigan ni Elijah ang mga barya sa palad ni Elena at isang matinding bigat ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, na halos walang sapat na pagkain para sa sarili, ay handang ibigay ang kanyang huling natitirang ipon para sa isang batang halos kakikilala pa lamang niya. Ito ang pinakadalisay na anyo ng pagpapakasakit na nakita ni Elijah sa buong buhay niya. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng sino mang mayayaman at makapangyarihang tao sa kanyang paligid sa mundo ng negosyo. Sa kanyang puso, tahimik na nangako si Elijah na babayaran niya ang kabutihang ito nang higit pa sa kayang isipin ni Elena. Mabilis nilang dinala si Lulu sa maliit na klinika. Matapos mabigyan ng lunas ng isang mabait na doktor at lapatan ng suwero ang bata, unti-unting bumaba ang temperatura nito. Ngunit habang nakaupo sila sa tabi ng kama ni Lulu, tumingin si Elena sa lumang orasan sa dingding at biglang napatayo na may takot sa mga mata. Diyos ko, gabi na pala. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Mang Ili, kailangan ko nang bumalik sa Cole Meridian. Ngayong gabi ang grand gala ng kumpanya para sa mga dayuhang mamumuhunan. Nagbanta si Madam Miranda na kapag nahuli ako o hindi pumasok, hindi lang ako tatanggalin sa trabaho, kundi hindi rin ibibigay ang aking sahod sa buong buwan.
Huwag ka nang bumalik doon, Elena. Mapapahamak ka lang sa kanila. Ang nag-aalalang sabi ni Elijah. Ngunit umiling si Elena habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Hindi maaari, Mang Eli. Kailangan ko ang sahod na yon para sa aking ina at para na rin sa pambili ng gamot ni Lulu sa mga susunod na araw. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako. Matapos umalis ni Elena, iniwan muna ni Elijah si Lulu sa pangangalaga ng isang mabait na nurse sa klinika. Hindi niya kayang hayaang harapin ni Elena ang bagsik ni na Miranda at Donato ng mag-isa. Naglakad si Elijah pabalik sa Cole Meridian. Ang kanyang mga mata ay determinadong tapusin ang kasamaang nagaganap sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Nang marating niya ang Grand Hall ng kumpanya, nakita niya ang matinding kaibahan ng dalawang mundo. Sa labas, ang mga mahihirap ay nagtitiis sa ulan at lamig. Sa loob, ang bulwagan ay puno ng liwanag, musika at karangyaan. Ang mga mayayaman, suot ang kanilang mga mamahaling gown at suit, ay nagtatawanan habang humahawak ng mga baso ng champagne. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Direktor Donato, nagbibigay ng isang mapagkunwari at marangyang talumpati tungkol sa pag-unlad at katapatan. Sa gilid ng bulwagan, nakita ni Elijah si Elena na nakasuot ng uniforme ng waitress. May hawak na tray ng mga inumin at dahan-dahang nagsisilbi sa mga bisita sa kabila ng pagod at puyat. Biglang lumapit si Madam Miranda kay Elena, dala ang isang basong may pulang alak. Sa hindi malamang dahilan, hinarangan ni Miranda ang daan ni Elena, naging sanhi upang bahagyang may tumapon na tubig mula sa tray ni Elena sa dulo ng mamahaling gown ng ginang. Tangga! Ang matinis na sigaw ni Miranda na pumailan lang sa buong bulwagan, dahilan upang mapatigil ang musika at lumingon ang lahat ng mga bisita. Look at what you did to my gown. 1,000,000 piso ang halaga nito at dinumihan mo lang ng marumi mong kamay. Pasensya na po, Madam Miranda. Hindi ko po sinasadya. Ang nanginginig na paghingi ng tawad ni Elena habang dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga basang tisyo sa sahig. Pasensya? Ang mga tulad mong hampas lupa ay walang karapatang humingi ng pasensya. Ang sigaw ni Miranda habang itinapon ang natitirang alak sa kanyang baso sa mismong ulo ni Elena. Dahilan upang umagos ang pulang likido sa muka at uniforme ng babae. Linisin mo ang sapatos ko gamit ang sarili mong kamay ngayon din o ipapakulong kita sa pagnanakaw. Umiyak si Elena sa gitna ng bulwagan habang ang mga bisita ay nanonood lamang at ang ilan pa nga ay bumubulong ng pangungutya. Walang sino man ang nagtangkang tumulong sa kanya. Ngunit bago pa man maidampi ni Elena ang kanyang kamay sa sapatos ni Miranda, isang matatag at mabigat na hakbang ang narinig mula sa likuran ng karamihan. Ang mga tao ay dahan-dahang nagtabihan nang dumaan si Elijah. Suot pa rin ang kanyang lumang polo na basa ng ulan, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ng sinuman sa silid na yon. Tumayo si Elijah sa tapat ni Miranda, hinawakan ang braso ni Elena upang patayuin ito at hinarap ang dambuhalang ginang na may mga matang nag-aapoy sa matinding hatol. Sobra na ang kabastusan mo, Miranda, ang malamig na sabi ni Elijah. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Hall. Isang malakas na tawa ng pangungutya ang pinakawalan ni Madam Miranda nang makilala niya kung sino ang nangahas na humawak sa braso ni Elena. Tumingin siya sa mga bisita sa kanyang paligid. Itinuturo si Elijah na tila ba isang payaso sa isang karnabal ang kanyang kaharap. Look who is here! Ang matandang pulubi na nagpumilit pumasok kanina. Ang sigaw ni Miranda habang pinapaypayan ng sarili gamit ang mamahaling abaniko. Sino ka ba sa akala mo para pagsabihan ako, Mang Eli? You are just a filthy old man. Security! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang basurang ito sa loob ng Grand Hall? Mabilis na lumapit si Direktor Donato
Ang kanyang muka ay pulang-pula sa tindi ng galit at kahihiyan dahil sa harap ng maraming dayuhang mamumuhunan ay may nangyayaring kaguluhan. Gardo, kaladkarin ninyo palabas ang matandang yan. Ngayon din, paparating na si Gardo kasama ang mga gwardiya. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Elijah, tumayo ito ng tuwid. Sa isang saglit, ang anyo ng isang matanda at may sakit na lalaki ay nawala. Pinalitan ito ng isang tindig na puno ng awtoridad at dignidad. Tumingin si Elijah ng diretso kay Ginoong Harrison, ang dambuhalang dayuhang mamumuhunan na nakatayo malapit sa entablado na may hawak na baso ng alak. Mr. Harrison, ang sabi ni Elijah, ang kanyang boses ay naging malalim, malinaw, at gumamit ng perpekto at sopistikadong wikang Ingles na ikinagulat ng lahat ng naroon. I suggest you take a closer look at the financial statements of the Meridian Solar Project before you sign any contract tonight. You might find that the green energy assets you are buying have already been double-pledged to an offshore shell company in Panama. Napatigil si Ginoong Harrison sa pag-inom. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Elijah. Ang katalinuhan at katumpakan ng mga salitang binitawan ng matandang lalaki na mukhang mahirap ay hindi galing sa isang simpleng pulubi. What did you say? How do you know about the Panama accounts? Ang tanong ng dayuhan. Ang kanyang boses ay puno ng interes at pagkabahala. He is lying. He is a crazy old man, Mr. Harrison. Nakawin ninyo ang kanyang sinasabi. Ang hysterical na sigaw ni Donato habang nagsisimula ng tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Security! Ipalabas na yan! Tumingin si Elijah kay Donato. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Your time is running out, Donato. The real owner of Col Meridian is watching your every move at kapag bumalik siya, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Bago pa man siya hawakan ng mga gwardiya, dahan-dahang hinawakan ni Elijah ang kamay ni Elena na nanginginig pa rin sa takot. Tayo na, Elena. Hindi bagay ang isang marangal na taong tulad mo sa lugar na ito ng mga buwaya. Lumakad sila palabas ng Grand Hall. Walang sino mang gwardiya ang nangahas na humarang dahil sa takot sa kakaibang lakas na ipinakita ni Elijah. Nang makarating sila sa labas ng gusali, sa ilalim ng malamig na ulan, hinarap ni Elena si Elijah. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pagtataka at pagkamangha. Mang-ili, ang bulong ni Elena habang pinupunasan ng pulang alak sa kanyang muka. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? At bakit ganoon ka magsalita sa Ingles? Sino ka ba talaga? Sasabihin ko sa iyo ang lahat, Elena. Ngunit hindi ngayon. Ang seryosong sagot ni Elijah habang pinipiga ang basang jacket. Kailangan muna nating balikan si Lulu sa klinika. Mabilis silang tumakbo patungo sa maliit na klinika sa dulo ng kalsada. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa pintuan, sinalubong sila ng nurse na nagbabantay na may takot sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ang silid kung saan nakahiga si Lulu. Mang Eli, si Lulu po, ang yak ng nurse. May mga lalaking dumating kanina na may dalang mga dokumento mula sa corporate office ng Col Meridian. Pilit nilang kinuha ang bata at isinakay sa isang itim na van. Sabi nila, ililipat daw si Lulu sa ibang ospital, ngunit ayaw nilang sabihin kung saan. Nabitawan ni Elijah ang baso ng tubig na kanyang hawak. Ang balitang yon ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nalaman ni na Donato at Miranda ang tungkol kay Lulu at ginagamit nila ang kanyang nag-iisang anak upang pilitin siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tumingin si Elena kay Elijah. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot, ngunit may kasama na ring matinding pagdududa. Paano magagawa ng dambuhalang kumpanya ng Col Meridian na dukutin ang isang may sakit na bata mula sa isang simpleng klinika kung ang ama nito ay isa lamang hamak na driver?
Mang Ili, ang nanginginig na tinig ni Elena habang dahan-dahang lumalayo ng isang hakbang mula sa lalaki. Magtapat ka nga sa akin. Bakit ka ba talaga sinusundan ng mga tao ni Direktor Donato? At bakit nila kinuha si Lulu? Hindi ka lang simpleng driver, hindi ba? Sino ka ba talaga? Ginamit mo lang ba ako para sa kung anong laro mo sa kumpanya? Naramdaman ni Elijah ang tindi ng sakit sa mga tanong ni Elena. Humarap siya sa babae. Dahan-dahang inilabas ang gintong singsing mula sa kanyang bulsa at ipinakita ang kanyang tunay na muka sa ilalim ng liwanag. Patawarin mo ako, Elena. Ang bulong ni Elijah, ang kanyang boses ay basang-basa ng pagsisisi. Ang pangalan ko ay Elijah Cole. Ako ang nagtatag at tunay na nagmamay-ari ng Cole Meridian. Nagpanggap akong mahirap dahil gusto kong makita kung paano pinatatakbo ng aking mga tauhan ang kumpanyang binuo ko para sa mga mamamayan. Ngunit hindi ko sinasadyang madamay kayo ni Lulu sa gulo na ito. Ang pag-aalaga mo sa amin, ang kabutihan mo, iyon ang pinakatotoong bagay na naranasan ko sa napakahabang panahon. Napatakip ng bibig si Elena. Ang kanyang mga luha ay mabilis na gumulong sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya ng taong pinagkatiwalaan at binigyan niya ng kanyang huling barya. Isang bilyonaryo. Nagpanggap kang mahirap habang pinapanood mo akong magtiis sa gutom at sipayo. Laruan lang ba ang buhay namin sa iyo, Mr. Cole? Hindi, Elena. Makinig ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Elijah habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ng babae. Patawarin mo ako. Ngunit sa mga sandaling ito, ang buhay ni Lulu ang nakataya. Kailangan ko ang tulong mo. Pagkatapos nito, handa akong tanggapin ang anumang parusa o galit mo. Sa kabila ng kanyang nasaktang puso, tiningnan ni Elena ang tindi ng pag-aalala ng isang ama sa mga mata ni Elijah. Alam niyang mahal niya si Lulu na parang sarili niyang anak. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at tumango. Iligtas muna natin si Lulu. Pagkatapos nito, hindi ko na alam kung kaya ko pa kayong harapin. Kinuha ni Elijah ang kanyang lihim na cellphone. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ni Arthur, ang kanyang pinakatapat na Chief of Security noong siya pa ang aktibong CEO. Arthur, hanapin mo ang isang itim na van na may plakang nagmula sa Cole Meridian. Umalis ito sa maliit na klinika sa dulo ng kalsada. May 10 minuto na ang nakalilipas. Gamitin mo ang lahat ng satellite ng kumpanya. Ngayon din, ang mariing utos ni Elijah. Makalipas ang 5 minuto, tumunog ang telepono. Sir, nahanap na namin ang sasakyan. Patungo ito sa isang lumang bodega ng kumpanya sa may pantalan. Isang pribadong ari-arian na nakarehistro sa ilalim ng pamilya ni Direktor Donato. Mabilis na sumakay sina Elijah at Elena sa isang pribadong sasakyan na ipinadala ni Arthur. Habang bumabaybay sila sa madilim at madulas na kalsada patungo sa pantalan, tumunog ang telepono ni Elijah mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito, at ang mapagkunwari at nakatatakot na tawa ni Direktor Donato ang sumalubong sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, Mang Ili? O mas tamang tawagin kitang Mr. Elijah Cole? Ang sabi ni Donato sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng masamang tagumpay. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Nalaman ko ang tungkol sa Sing-Sing at ang pag-access mo sa archives. Ngunit huli na ang lahat, Mr. Cole. Hawak ko ang iyong anak. Kung gusto mo pang makitang humihinga si Lulu bukas ng umaga, pumunta ka rito ng mag-isa at pirmahan mo ang kasunduan na ilipat ang lahat ng iyong share ng kumpanya sa aking pangalan. Huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Nanghina si Elijah, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa unahan habang papalapit sila sa madilim na bodega ng pantalan sa gitna ng unos.
Ang lumang bodega sa pantalan ay amoy kalawang at basang kahoy, pinaliligiran ng madidilim na anino at tunog ng alon na humahampas sa mga haligi ng semento. Sa loob, tanging isang lumang bumbilya ang nagbibigay ng malamlam na liwanag, sumasayaw sa gitna ng hangin at lumilikha ng mga nakatatakot na hugis sa dingding. Nakatali si Lulu sa isang lumang upuang kahoy sa gitna ng silid. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin sa tindi ng lagnat. Sa tabi niya, nakatayo si Direktor Donato at si Madam Miranda. Suot pa rin ang kanilang mga mamahaling damit mula sa gala. Ngunit ang kanilang mga muka ay wala ng bahid ng ganda. Pinalitan ito ng kasakiman at kalupitan. Sir, nakahanda na ang aking mga tao sa labas. Ang bulong ni Arthur sa pamamagitan ng maliit na earpiece ni Elijah. Isang senyas mo lang, papasukin namin ang bodega. Huwag muna, Arthur. Ang mahinang sagot ni Elijah habang nakatago sa likod ng mga dambuhalang kargamento kasama si Elena. Masyadong mapanganib para kay Lulu. Kailangan ko muna silang kausapin upang makuha ang pansin nila. Tiningnan ni Elijah si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Elena, manatili ka rito. Mapanganib sa loob. Ngunit umiling si Elena. Ang kanyang mga mata ay may determinasyon na hindi kayang baliin ng takot. Hindi, Mr. Cole. Nangako ako kay Lulu na hindi ko siya iiwan. Gagamitin ko ang madidilim na bahagi ng bodega para umikot sa likod at kalagan ang tali ng bata habang kinakausap mo si Donato. Bago pa man makatutol si Elijah, lumabas na siya mula sa likod ng mga crates at naglakad patungo sa gitna ng bodega. Ang tunog ng kanyang mga lumang tsinelas sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapalingon sina Donato at Miranda. Well, look who is finally here. Ang nakatatakot na bati ni Donato habang iwinawagayway ang isang folder na naglalaman ng mga kasunduan sa paglipat ng shares. Ang dakilang founder ng Cole Meridian naglalakad na parang isang pulubi sa sarili niyang bodega. Sino ang mag-aakala na ang pinakamayaman sa atin ay magiging ganito kahina dahil lang sa isang bata? Donato, Miranda, ang malamig na sabi ni Elijah habang nakatayo ng tuwid. Ibigay ninyo sa akin si Lulu. Nasa inyo na ang kumpanya. Ano pa ang gusto ninyo? Gusto namin ang kasiguraduhan, Mr. Cole. Ang sagot ni Miranda na may kasamang tawa habang hinahaplos ang buhok ni Lulu na pilit na umiiwas sa kanyang kamay. Gusto namin ang pirma mo sa mga dokumentong ito. Kapag nailipat mo na ang lahat ng iyong shares sa amin, maaari mo nang kunin ang may sakit mong anak at mabuhay kayo sa hirap habang buhay. Iyan naman ang gusto mo, di ba? Ang makisalamuha sa mga hampas lupa? Bakit mo ginagawa ito, Donato? Ang tanong ni Elijah, pilit na pinatatagal ang oras upang bigyan ng pagkakataon si Elena na makalapit kay Lulu. Binigyan kita ng posisyon, pinagkatiwalaan kita. Ang Meridian Solar Project ay para sa kinabukasan ng ating bansa, hindi para sa sarili mong bulsa. Prinsipyo, katapatan. Walang silbi ang mga yan sa totoong mundo, Elijah. Ang galit na sigaw ni Donato. Ang pera lang ang may halaga. Ang mga mahihirap na pilit mong tinutulungan ay mananatiling mahirap kahit anong gawin mo. Mas mabuting ibenta ang kumpanya sa mga banyaga at mamuhay kami ng masagana. Habang sumisigaw si Donato, dahan-dahang gumapang si Elena sa likod ng mga lumang kahon, unti-unting lumalapit sa upuan kung saan nakatali si Lulu. Hawak niya ang isang maliit na gunting na nakuha niya sa klinika upang putulin ang mga lubid. Narating ni Elena ang likod ni Lulu. Shh! Huwag kang maingay, anak. Narito na si Ate Elena. Ang bulong niya habang mabilis na pinuputol ang tali sa mga kamay ng bata. Ngunit bago pa man tuluyang makalag si Lulu, tumingin si Miranda sa gilid at nakita ang anino ni Elena. Donato, ang janitress. Nandito ang janitress.
Ang hysterical na sigaw ni Miranda, nilingon ni Donato ang direksyon ni na Elena. Sa tindi ng galit, kumuha siya ng isang bakal na tubo sa sahig at mabilis na humakbang patungo kay Elena na protektadong nakayakap kay Lulu. Walang hiyang hampas lupa, sinisira mo ang mga plano ko. Ang sigaw ni Donato habang itinataas ang bakal na tubo upang ihampas sa ulo ni Elena. Sa pagbaba ng bakal na tubo na hawak ni Donato, walang pag-aalinlangang ibinato ni Elijah ang sarili niyang katawan sa tapat ni na Elena at Lulu. Sinalo ng kanyang likod at balikat ang napakalakas na hampas ng bakal. Ang bigat ng tama ay naging sanhi upang mapaluhod si Elijah sa basang semento. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng sakit. Ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng anumang daing upang hindi matakot si Lulu. "Tatay!" Ang iyak ni Lulu habang pilit na humahawak sa nanginginig na braso ng kanyang ama. "Mr. Cole!" Ang sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat at pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit at pagdududa sa kanyang puso ay tuluyang napawi. Nakita niya ang isang bilyonaryo na handang ibuwis ang sariling buhay para protektahan ang isang simpleng janitress at isang maliit na bata. Ito ang patunay na ang puso ni Elijah ay hindi nabibili ng salapi. Tumingin si Rachel kay Elena, saka kay Marcus na ngayon nakayuko habang pilit pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Kumulo ang dugo ni Rachel, hindi dahil kay Marcus, kundi dahil sa babaeng walang pag-aalinlangang kayang yurakan ang sarili nitong pamilya sa harap ng iba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang lumapit si Elena at yumuko ng bahagya sa kanyang tainga. Mahina itong nagsalita, ngunit sapat ang lakas upang marinig ni Marcus. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kaysa manatili siyang umaasa sa isang bagay na hinding-hindi ko naman ibibigay. Sa isang saglit, ang mga dambuhalang pintuan ng bodega ay bumukas ng sabay-sabay. 12 ng armadong gwardiya ng elite security team ng Cole Meridian sa ilalim ng pamumuno ni Arthur ang pumasok sa loob. Ang mga pulang ilaw ng laser ng kanilang mga armas ay agad na tumutok sa dibdib at noo ni na Donato, Miranda at ng kanilang mga tauhan. "Huwag kayong kikilos! Itaas ang mga kamay!" Ang mariing utos ni Arthur habang mabilis na pinaliligiran ang mga kontrabida. Nabitawan ni Donato ang bakal na tubo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay sa takot. Si Madam Miranda naman ay napaupo sa sahig, nanginginig ang buong katawan habang pilit na nagtatago sa likod ni Donato. Mabilis na nilapitan ni Arthur si Elijah at tinulungan itong tumayo. "Sir, ayos lang po ba kayo? May ambulansya sa labas. Maaari na nating dalhin si Lulu at kayo sa ospital. Iligtas ninyo si Lulu." Ang mahinang utos ni Elijah habang hawak ang kanyang duguang balikat. Tumingin siya kay Donato na ngayon ay nakayuko sa takot. "Gusto mo ba silang ipadala sa presinto ngayon din, sir?" Ang tanong ni Arthur. Tumingin si Elijah sa mga dokumento ng paglilipat ng shares na nakakalat sa sahig. Isang malamig at matalinong plano ang pumasok sa kanyang isipan. Ang pagpapakulong sa kanila ngayon ay masyadong madali. Gusto niyang makita ng buong mundo, ng lahat ng mga board of directors at ng mga dayuhang mamumuhunan, ang tunay na dumi sa likod ng mga mamahaling suit ni na Donato at Miranda. "Hindi muna, Arthur," ang sabi ni Elijah. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng kapangyarihan ng isang CEO. "Hayaan mo silang umalis. Hayaan mo silang mag-isip na may pag-asa pa silang makuha ang kumpanya bukas ng umaga." Hinarap ni Elijah si Donato. Ang kanyang tingin ay tila isang hatol ng kamatayan. Bukas ng 9:00 ng umaga, sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder, doon mo pipirmahan ang iyong sariling pag-amin o sisiguraduhin kong sa pinakamadilim na selda mo, gugugulin ang natitira mong buhay.
Umalis sina Donato at Miranda na nanginginig sa takot. Alam nilang wala na silang kawalan sa ilalim ng mga mata ng mga tauhan ni Arthur na palihim na magbabantay sa kanila. Habang inaalalayan ni Elena si Elijah patungo sa sasakyan, naramdaman niya ang matinding init mula sa katawan ng matanda. Ang sugat sa kanyang balikat ay patuloy na umaagos ang dugo. At dahil sa tindi ng pagod, stress at lamig ng ulan, si Elijah naman ang nagsisimulang mawalan ng lakas. Mang Eli, lumalaban ka pa ba? Ang nag-aalalang tanong ni Elena habang pinupunasan ng pawis at dugo sa mukha ng lalaki. Dahan-dahang ipinikit ni Elijah ang kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay sumandal sa balikat ni Elena habang ang sasakyan ay mabilis na tumatakbo patungo sa ospital. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng marangyang VIP room ng ospital ng Cole Meridian, kung saan nakahiga si Elijah na may benda sa kanyang balikat. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Elena habang hawak ang kamay ni Lulu na ngayon ay gising na, mapula na muli ang mga pisngi at wala na ang lagnat. "Gising ka na po, tatay." Ang bulong ni Lulu, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kagalakan habang hinahalikan ang kamay ng kanyang ama. Tumingin si Elijah kay Elena na may kaunting pamumula sa mga pisngi at tila nahihiya dahil sa marangyang silid na kanilang kinalalagyan. "Salamat, Elena. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming mag-ama." "Wala po yun, Mr. Cole." Ang mahiyain at banayad na tugon ni Elena habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Elijah. "Ngayong ligtas na kayo, marahil ay kailangan ko nang bumalik sa aking buhay. Napakalaki ng agwat ng ating mga mundo at baka maging pabigat lamang ako sa inyo." Hinawakan ni Elijah ang kamay ni Elena nang mahigpit. Pinipigilan itong umalis. "Elena, para sa akin at kay Lulu, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Walang halaga ang kumpanyang ito kung wala ang katapatan at pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Manatili ka sa tabi ko, pakiusap." Bago pa man makasagot si Elena, pumasok si Arthur sa silid. May dalang isang eleganteng itim na suit na plansado at bago. "Sir, 8:30 na. Nakahanda na ang boardroom para sa pangkalahatang pagpupulong." Sa kabila ng pananakit ng kanyang balikat, tumayo si Elijah nang may matinding determinasyon. Sinuot niya ang kanyang mamahaling suit sa tulong ni Arthur. Ngunit bago lumabas, hinarap niya si Elena. "Sumama ka sa akin, Elena. Gusto kong makita mo kung paano natin tatapusin ang laban na ito." Sa boardroom ng Cole Meridian, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Nakaupo si Director Donato sa dulo ng mesa, katabi si Madam Miranda, na pilit na naglalagay ng makapal na makeup upang itago ang kanyang panginginig. Kaharap nila si Ginoong Harrison at ang iba pang mga shareholder ng kumpanya. G. Harrison, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang ating founder na si Mr. Elijah Cole ay opisyal ng nagretiro at inilipat sa akin ang lahat ng kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang may sakit na kalagayan. Ang pagsisinungaling ni Donato habang hawak ang panulat. Handa ng pirmahan ng kontrata ng pagbebenta ng solar project sa mga dayuhang kumpanya ng langis. Kaya maaari na nating pirmahan ang kasunduang ito ngayon din. "Are you sure, Director Donato?" Ang tanong ni Ginoong Harrison na may kaunting pag-aalinlangan. "Sino ang magpapatunay na totoo ang mga dokumentong hawak mo?" "Ako ang magpapatunay." Ang pinto ng boardroom ay biglang bumukas ng sabay-sabay. Pumasok si Elijah Cole, suot ang kanyang impeccable na suit. Ang kanyang tindig ay puno ng hindi mapantayang kapangyarihan at karangalan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Elena, suot ang isang simple ngunit malinis na damit, at si Arthur na may hawak na isang itim na folder. Ang buong silid ay nabalot ng matinding katahimikan. Ang mga shareholder ay sabay-sabay na tumayo sa gulat, habang si Ginoong Harrison ay napangiti
nang makilala ang tunay na nagtatag ng Cole Meridian. Nabitawan ni Donato ang kanyang panulat. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang dahan-dahang napaatras sa kanyang upuan. Elijah? Paano? Ang nauutal na bulong ng lalaki. Elijah Cole? Ang matandang pulubi kanina? Ang bulong naman ni Miranda sa tindi ng takot habang pilit na nagtatago sa likod ni Donato. Naglakad si Elijah patungo sa dulo ng mesa. Tiningnan ang mga huwad na dokumento bago ito kinuha at pinunit sa harap ng mukha ni Donato. Kinuha niya ang flash drive mula kay Arthur at isinaksak sa malaking screen ng boardroom. Isang malinaw at malakas na audio recording ang umaling-awngaw sa buong silid. Ang boses ni Donato at Miranda na nagpaplano na ibenta ang solar project, sirain ang kumpanya, at tanggalin sa trabaho ang mga mahihirap na empleyado para sa kanilang sariling bulsa. Tumingin si Elijah kay Donato. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ngayon, Direktor Donato, tingnan natin kung sino sa atin ang hahatulan ng batas. Ang bawat salita mula sa audio recording na umaling-awngaw sa boardroom ay tila mga hampas ng maso na nagpabagsak sa pader ng kasinungalingan ni Donato at Miranda. Ang mga mukha ng mga shareholder ay napuno ng matinding galit at pandidiri, habang si Ginoong Harrison ay mariing itinapon ang kanyang hawak na pen sa lamesa. This is unacceptable, Director Donato. Ang galit na pahayag ni Ginoong Harrison. You almost made me a partner in your corporate theft. I apologize, Mr. Cole. I should have known that the true spirit of Cole Meridian lies only in its founder. Sa tindi ng takot at kawalan ng pag-asa, hinarap ni Donato si Miranda at itinuro ito ng may nanginginig na daliri. Si Miranda ang may kasalanan ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos sa akin na ibenta ang solar project. Siya ang nagplano ng pagdukot sa bata. Wala akong kinalaman dito, Mr. Cole. Nauto lamang ako. Anong ako? Ang hysterical na sigaw ni Miranda, ang kanyang sopistikadong anyo, ay tuluyang nawala habang sinasampal si Donato sa harap ng lahat. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na tulungan kang nakawin ang pera ng kumpanya dahil sa mga utang mo sa sugal. Ikaw ang demonyo rito, Donato. Ang eksena ng kanilang pag-aaway at pagbubunyag ng sarili nilang mga lihim sa harap ng boardroom ay naging patunay ng kanilang tuluyang pagbagsak. Tumingin si Elijah kay Arthur na agad namang nagbukas ng pinto upang papasukin ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation na naghihintay sa labas. Kasama ng mga pulis ang gwardyang si Gardo na ngayon ay nakayuko at may suot na ring posas. Patawad po, Mr. Cole. Napilitan lang po ako dahil nagbanta si Donato. Natatanggalin ako at magugutom ang pamilya ko. Ang humihikbing pag-amin ni Gardo. Tiningnan ni Elijah si Gardo ng may halong awa. Gardo, nagkasala ka sa aking anak, ngunit alam ko ang hirap ng buhay. Tatanggalin kita sa seguridad, ngunit sisiguraduhin kong magkakaroon ng bagong trabaho ang pamilya mo sa aming proyektong pang-agrikultura sa probinsya. Sa oras na matapos mo ang iyong parusa sa batas at makipagtulungan ka sa mga pulis. Napaiyak si Gardo sa tindi ng pasasalamat, isang patunay ng hiya at pagsisisi na bihira sa mga taong nagkasala. Sa kabilang banda, gumapang si Miranda patungo sa paanan ni Elijah. Sinusubukang hawakan ang sapatos nito bago lumingon kay Elena. Elena, pakiusap. Maawa ka sa akin. Isang janitress ka lang naman. Alam ko ang hirap mo. Sabihin mo kay Ginoong Cole na patawarin ako. Bibigyan kita ng kahit magkanong halaga. Tiningnan ni Elena si Miranda nang may dignidad. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng kapangyarihan ng isang marangal na babae. Madam Miranda, ang dumi sa aking uniforme na dulot ng tinapon mong alak ay madali kong nalabhan gamit ang tubig at sabon. Ngunit ang dumi sa iyong puso at pagkatao, walang anumang halaga nang salapi ang makapaglilinis niyan. Harapin mo ang iyong parusa.
Inilabas ng mga pulis sina Donato at Miranda mula sa boardroom habang ang lahat ng mga empleyado ng kumpanya ay nakatayo sa pasilyo, pinapanood ang kanilang kahiyahiyang pag-alis. Ang katarungan ay tuluyan ng nagtagumpay sa loob ng Cole Meridian. Ngunit habang hinihila palabas si Donato, lumingon ito kay Elijah na may kasamang masamang ngisi. Akala mo ba ay tapos na ito, Elijah? Ang mga dayuhang kumpanya ng langis na sinubukan kong kasunduin. Hindi nila hahayaang mabuhay ang Meridian Solar Project ng ganoon kadali. Babalik sila at sisiguraduhin nilang lalamunin ka ng dilim. Hindi pinansin ni Elijah ang banta ng lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Elena sa kanyang tabi. Hawak ng babae ang kanyang cellphone at ang kanyang mukha ay nabalutan ng labis na pighati. Elena, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ni Elijah. Ang aking ina sa probinsya. Ang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay basang-basa ng luha. Sinasabi ng doktor na lumalala na ang kanyang karamdaman. Baka hindi na niya kayanin ang mga susunod na araw. Walang pag-aalinlangan at pag-aantala. Agad na tinawagan ni Elijah si Arthur upang ihanda ang pinakamabilis na ambulansya at ang kanyang pribadong pangkat ng mga doktor upang maglakbay patungo sa probinsya ng Bataan kung saan nakatira ang ina ni Elena. Sa kabila ng pananakit ng kanyang sariling balikat na may benda pa, hindi inisip ni Elijah ang sarili. Ang mahalaga sa kanya sa mga sandaling ito ay ang kaligtasan ng pamilya ng babaeng nagligtas sa kanila ni Lulu. Sumama ka sa amin, Elena. Ang malumanay na sabi ni Elijah habang hinahawakan ang nanginginig nitong kamay sa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Gagamitin natin ang lahat ng makakaya ng Cole Meridian upang iligtas ang iyong ina. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Nakarating sila sa isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kawayan at nipa. Doon, nakita nila si Nanay Susing na nakahiga sa isang lumang higaan, hirap sa paghinga at halos hindi na makilala ang kanyang sariling anak. Ayon sa lokal na doktor, kailangan ng isang napakakomplikado at mamahaling operasyon sa puso na tanging sa malalaking ospital lamang sa Maynila maaaring gawin. Agad na ipinag-utos ni Elijah ang paglilipat kay Nanay Susing sa Cole Meridian Heart Center gamit ang kanilang nakahandang medical transport. Sa buong biyahe at habang isinasagawa ang operasyon, hindi umalis si Elijah sa tabi ni Elena sa waiting room. Si Lulu naman ay mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang ama. Ligtas at payapa. Salamat po, Mr. Cole. Napakabuti ninyo. Ang bulong ni Elena habang nakatitig sa pulang ilaw ng operating room, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng kabutihang ito. Tumingin si Elijah kay Elena at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng ospital, kinuha niya ang dalawang kamay nito. Elena, huwag mo na akong tawaging Mr. Cole. Para sa'yo, ako pa rin si Mang Eli, ang lalaking tinulungan mo sa gitna ng ulan nang walang hinihintay na kapalit. Ang kabutihan mo ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumpanyang binuo ko, kundi ang kakayahang magmalasakit sa kapwa. Ako ang may malaking utang na loob sa iyo. Isang tahimik at napaka-emosyonal na sandali ang namagitan sa kanila. Sa paglapit ng kanilang mga mukha, marahang iniyuko ni Elijah ang kanyang ulo upang isandal ito sa noo ni Elena. Isang yakap na puno ng pag-asa, paggaling, at pag-ibig na walang hinihinging kondisyon. Ito ang tunay na paghilom ng kanilang mga sugatang puso. Isang slow burn na pagmamahalan na binuo sa gitna ng hirap at sakripisyo. Pagkalipas ng 5 oras, namatay ang pulang ilaw ng operating room at lumabas ang doktor na may ngiti sa mga labi. Matagumpay ang operasyon, Mr. Cole. Ligtas na ang ina ni Elena. Kailangan na lamang niya ng kaunting pahinga. Napaiyak sa tuwa si Elena. Agad siyang pumasok sa silid ng kanyang ina.
Nang magising si Nanay Susing, marahang kinuha ni Elena ang kamay nito at idinampi sa kanyang noo, isang tradisyonal na pagmamano na puno ng labis na respeto at pasasalamat sa pong may kapal. Habang masayang pinagmamasdan ni Elijah ang tagpong iyon, dahan-dahang lumapit si Arthur sa kanya na may hawak na isang selyadong pulang folder. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding pagkabahala. "Sir, may masamang balita mula sa korte?" ang bulong ni Arthur. Ang dayuhang fossil fuel lobby, nakasunduan ni Donato. Gumawa sila ng isang maruming legal na hakbang. Naghain sila ng injunction upang i-freeze ang lahat ng ari-arian at operasyon ng Meridian Solar Project at pinararatangan kanila ng corporate espionage at panloloko sa mga shareholder. Kapag hindi natin ito nalutas, sa loob ng 3 araw, tuluyang mawawalan ng bisa ang iyong solar project. Naningkit ang mga mata ni Elijah. Naramdaman niya ang huling unos na paparating upang subukin ang kanyang pangarap at ang kanyang bagong nahanap na pamilya. Hinarap ni Elijah ang huling hamon na ito ng may kalmado ngunit matigas na puso. Sa tulong ni Arthur at ng kanyang pinakamahusay na pangkat ng mga abogado, hindi siya nakiipaglaban sa likod ng mga saradong pinto. Sa halip, nagpasya siyang iharap ang laban sa mismong hukuman ng publiko. Sa mismong araw ng pagdinig sa korte, nagpatawag si Elijah ng isang malaking press conference na ipinalabas ng live sa buong bansa. Sa tabi niya ay nakatayo si Elena at si Lulu na nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang dambuhalang dayuhang fossil fuel lobby. Sa harap ng daan-daang mamamahayag, ipinakita ni Elijah ang lahat ng ebidensya ng suhulan na nakuha ni Arthur mula sa mga lihim na account ni Donato na nagpapatunay na ang legal na injunction laban sa solar project ay binuo lamang sa pamamagitan ng korupsyon ng mga dayuhang kumpanya ng langis. Kasabay nito, ipinalabas din ang mga video ng mga manggagawa, kabilang ang pag-amin ni Gardo tungkol sa kung paano pilit na sinira ni Donato at ng kanyang mga banyagang kasabwat ang kinabukasan ng mga maliliit na tao. Ang sambayanang Pilipino ay niyanig ng matinding emosyon. Libu-libong mamamayan ang nagprotesta sa labas ng korte upang suportahan ang Coal Meridian at ang Meridian Solar Project. Dahil sa matinding presyur ng publiko at sa hindi matatawarang ebidensya, tuluyang ibinasura ng korte ang huwad na injunction. Sa kabilang banda, si Ginoong Harrison ay nagpasya na bawiin ang lahat ng kanyang puhunan sa mga kumpanya ng langis at sa halip ay ibinigay ang kanyang bilyon-bilyong pondo upang maging katuwang ni Elijah sa pagtatayo ng pinakamalaking planta ng solar energy sa Bataan. Pagkalipas ng 1 buwan, isang masayang fiesta ang idinaos sa probinsya ni Elena. Ang mga kalsada na dati ay madidilim tuwing gabi ay napuno na ng liwanag mula sa mga solar-powered na ilaw na handog ng Coal Meridian. Ang mga mamamayan ay nagtatawanan, nagsasalo-salo sa mga simpleng pagkain tulad ng lechon, kakanin, at pansit. Nakatayo si Elijah sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng mangga. Suot ang isang simpleng barong Tagalog, habang pinagmamasdan si Lulu na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa probinsya. Lumapit si Elena sa kanya. Suot ang isang magandang puting damit na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga solar na ilaw. Mang Ili o Mr. Cole, ang mahiyaing bati ni Elena habang may hawak na baso ng palamig. Salamat sa pagpapanatili ng iyong pangako. Ang buong nayon ay may liwanag na dahil sa iyo. Tumingin si Elijah kay Elena at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya inilabas ang dambuhalang gintong singsing ng Coal Meridian. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, simple, ngunit napakagandang pilak na singsing na may disenyo ng isang nag-iisang bituin. Elena, ang gintong singsing ko ay simbolo ng aking kumpanya at kapangyarihan. Ang malumanay na sabi ni Elijah habang dahan-dahang isinusuot ang pilak na singsing sa daliri ng babae. Ngunit ang pilak na singsing na ito
ay simbolo ng aking puso. Gusto kong makasama ka sa pagtatanim ng mga bituin ng liwanag sa buhay ng mga mahihirap na pamilya. Elena, tatanggapin mo ba ang isang matandang Draper na tulad ko bilang katuwang mo sa buhay? Napaiyak si Elena sa tindi ng kagalakan, isang luha ng purong kaligayahan na pumawi sa lahat ng pighati ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Elijah, habang sa malayo, ang mga ilaw ng solar project ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa upang gabayan ang kanilang bagong simula. Lumipas ang 1 taon na parang isang banayad na ilog na nagdala ng sariwang tubig sa tuyong lupain. Sa loob ng nagdaang mga buwan, ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, nag-iwan ng mga pilat na hindi na nagdudulot ng sakit, kundi nagsisilbing paalala ng katatagan at pag-ibig. Sa loob ng pambansang bilangguan ng Maynila, sina Direktor Donato at Madam Miranda ay patuloy na nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Nang bisitahin sila ni Elijah isang beses bago ang pag-iisang dibdib nila ni Elena, walang bakas ng galit o paghihiganti sa mga mata ng matandang CEO. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa parusa ng batas, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng poot. Hinayaan ni Elijah na ang hustisya ang gumawa ng tungkulin nito habang siya ay naglakad palayo patungo sa liwanag, baon ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanyang buhay. Si Gardo naman ay naging tapat sa kanyang pangako. Sa ilalim ng Meridian Community Foundation na pinamamahalaan ni Elena, siya ngayon ay isa sa mga nangungunang tagapagturo sa mga makabagong paraan ng pagsasaka sa Bataan. Tinutulungan ang mga dating kapuspalad na magkaroon ng marangal na kabuhayan. Sa bawat paglubog ng araw, nakikita si Gardo na may ngiti sa mga labi. Suot ang kanyang lumang sombrero, malayo sa madilim na koridor ng Coal Meridian, kung saan muntik na siyang maligaw ng landas. Ang buhay ni na Elijah, Elena at Lulu ay naging isang ehemplo ng tunay na kapayapaan. Ang kanilang tahanan sa probinsya, nakatabi lamang ng dambuhalang solar farm, ay palaging puno ng amoy ng bagong luto na pagkain at tawanan ng mga bata. Si Lulu ay nag-aaral na ngayon sa isang magandang paaralan, ngunit tuwing hapon ay nananatili siyang may mababang loob, tinutulungan ng kanyang mga teenager na kalaro sa pagbabasa at pagsusulat. Si Nanay Susing naman ay malakas at masigla, madalas na nakaupo sa tapat ng beranda habang naghahabi ng mga basket na gawa sa yantok. Pinagmamasdan ng kanyang pamilya na may labis na pasasalamat sa may kapal. Sa huling gabi ng tag-araw, habang ang mga solar panel sa malayo ay dahan-dahang nagliliwanag upang magbigay ng kuryente sa buong nayon, naglakad sina Elijah at Elena sa tabi ng bukid. Hawak ni Elijah ang kamay ng kanyang asawa, nararamdaman ang init ng pilak na singsing sa daliri nito. Mang Ili, ang bulong ni Elena habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naniniwala ka ba na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bituin sa langit? Ngumiti si Elijah. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga solar lamp at ng mga totoong bituin sa itaas. Oo, Elena. Ngunit ang pinakamagandang bituin ay hindi ang mga nasa langit. Ito ang mga bituing itinanim natin sa puso ng isa't isa nang tayo ay naglakbay sa dilim. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi ang rurok ng tagumpay o ang ginto sa ating mga kamay, kundi ang kakayahang kumiling, magpatawad, at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Ito ang aral na iniwan ng kanilang kwento para sa ating lahat, na ang maruming damit ay madaling labhan, ngunit ang marangal na pagkatao ay binuo sa pamamagitan ng katapatan at pagtitiis. Ang kapangyarihan ay walang halaga kung hindi ito gagamitin upang protektahan ang mga maliliit na mamamayan. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, napatunayan ng isang may sakit na amang nagpanggap na mahirap at ng isang tapat na janitress
na sa ilalim ng nag-iisang bituin ng tadhana, ang pag-ibig pa rin ang pinakamalaking liwanag sa buong sansinukob.